Palalabasin pa nila na mali tayo. Etong BRP Teresa Magbanua ito sa China. Diba? Oh. Oo, no? Ano inatrasan natin? Ayon sa Loko, mga utol, no? Gusto lang nilang palabasin na mali tayo. Pero lagi naman nila sinasabi yun. At saka sabi nila sa statement nila, mali. Tayo ay pumapasok sa kanilang teritoryo. Mali na naka-anchor daw ang BRP Teresa Magbanua dyan sa Sabina o Skoda Shoal dahil kanila daw yun. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Okay mga utol, bago tayo magsimula sa ating featured video na may pamagat na ganito, China naglabas ng footage sa Skoda Shoal, binabantayan pala ng US ang Pilipinas. Okay, itong footage ng China na nilabas sa Skoda Shoal, yung pangyayari sa Skoda Shoal, mula to kay Aerial TV, pakisubscribe siya, pakilike. Pero bago natin ipakita yan, dito muna tayo sa nilabas ng Philippine Coast Guard. Itong footage mismo ng Philippine Coast Guard at report mula sa UNTV News. BRP Teresa Magbanua mananatili sa Sabina o Skoda Shoal sa kabila ng pagbangga ng China Coast Guard vessel. Okay, papanoorin muna natin to ha. Etong mismong footage ng Philippine Coast Guard. Umikot ng BRP Teresa Magbanua sa Sabina o Skoda Shoal nitong Sabado ng umaga. Ngunit nang mamonitor ng mga Chinese vessel ang paggalaw ng BRP Teresa Magbanua, lalong dumami ang mga nakapalibot ditong barko ng China. Ang Chinese Coast Guard vessel 5205 na ito mula sa ibang lugar agad dumating sa Skoda. Sa video, makikitang nagsagawa ito ng dangerous maneuver laban sa PCG vessel na nagresulta sa direktang pagbangga nito sa port bow ng barko. Ayan mga utol, at hindi lang yan yung ginawa nila, bumangga yan mga utol. Talaga syempre babangga, umaandar to, kinat nila. Bawal yan, di ba mga utol? Okay, delikado yan eh. Ayan bumangga na. Pagkalipas ng ilang minuto, umikot ang Chinese Coast Guard vessel at tinumbok ang starboard quarter ng barko ng Pilipinas. Binangga talaga, literal. Talagang direkta. Muli itong umikot at bumalik at binangga naman ang port beam ng BRP Teresa Magbanua. Kaya pa rin, no? Yan na mga utol ha. Yan yung footage mula sa Philippine Coast Guard. So dumako na tayo dito sa nilabas na footage ng China kung ano pa man ito. Pero may bantay nga tayo na US. Okay? Pakinggan muna natin to. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, China naglabas ng sariling footage para sisihin ng Pilipinas, Amerika tumulong magbantay sa Sabina Shoal, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Naglabas ang China ng footage na nagsasabing sinadyang bumangga ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa isang barko ng Chinese Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan ng West Philippine Sea noong Sabado ika-31 ng Agosto. Loko no? Ito yung footage to ng China, no? Pero sila bumangga eh. Loko talaga itong mga to. Ayan, footage ng China, no? Parang palalabasin pa nila na mali tayo. Itong BRP Teresa Magbanua ito sa China. Diba? Oh. Loko no? Ano inatrasan natin? Ayon sa Loko mga utol no? Gusto lang nilang palabasin na mali tayo. Pero lagi naman nila sinasabi yun. At saka sabi nila sa statement nila, mali. Tayo ay pumapasok sa kanilang teritoryo. Mali na naka-anchor daw ang BRP Teresa Magbanua dyan sa Sabina o Skoda Shoal dahil kanila daw yun.
pagsalita ng CCG, nagsimulang gumalaw ang barko ng Pilipinas noong Sabado ng umaga at pagkatapos ay sinadya at walang ingat na bumangga sa barko ng China. Isang propaganda na naman ang kinakalat ng China upang baliktarin at baguhin ang totoong nangyaring banggaan sa Escoda Shoal. Sinabi pa ng China na ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanua, na nakaistasyon sa legon ng Escoda Shoal mula pa noong Abril, ay patuloy na sinusubaybayan at ginulo ang Chinese research fleet sa panahon ng scientific expedition ng China mula sa ika-7 ng Mayo hanggang ika-19 ng Mayo, ayon sa propaganda ng Global Times. Yung Global Times, mga utol, pag-aari yun ng state ng China, government-owned, no? Anyway, sanay na naman tayo, no? Na false information na pinapalabas lagi ng China. Okay? So, wag po kayo maniniwala dyan. So, mga tolongges na lang maniniwala dito sa China na to no? Isipin nyo, ang layo-layo ng Escoda Shoal sa mainland nila, no? Ito pong Escoda Shoal pasok sa ating exclusive economic zone. Sa madalit sabi, tayo ang may sovereign rights dyan sa lugar na yan na kanilang inaangkin. At ang sabi nila nitong China, kailangan nating umalis dahil illegal tayong pumapasok sa kanilang teritoryo. Ang tinutukoy nila ay ang Escoda Shoal, di ba? Doon pa lang, alam na natin nagsisinungaling. Pakinggan muna natin. Sa Chinese-controlled state media, ang BRP Teresa Magbanua ay nag-deploy ng 2 maliliit na speedboat araw-araw upang guluhin ang mga gawain siyentipiko ng China sa panahong yun. Isang US Navy P-8A Maritime Patrol aircraft naman ang naobserbahang umiikot sa himpapawid ng Escoda o Sabina Shoal, isang eroplanong kilala sa pagsasagawa ng reconnaissance at interference mission sa South China Sea at Taiwan Straits. Mabuti na lang may ganon, mga utol. Kumbaga nakukuha na niya ng footages kung ano talaga nangyayari. Ng US. So alam ng mundo kung ano yung tunay na nangyayari. Kasi hodang iba yung sinasabi o nila pinalalabas nitong China. Okay. Ginugulo daw natin yung kanilang scientific team na nagko-conduct na research ng China. Di ba mas ginulungan nila yung ating scientific team din na kumukuha ng mga samples dyan sa lugar na yan? Leche talaga no? Tuloy muna natin, pa-comment ang inyong opinion. Iginiit ng China noong Lunes na ipinagtatanggol nito ang mga karapatan nito sa South China Sea matapos na maglabas ang Pilipinas ng footage na nagpapakita ng isang Chinese Coast Guard vessel na bumangga sa BRP Teresa Magbanua. Muling iginiit ni Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning ang pag-angkin ng China na sinadyang binangga ng Pilipinas ang barko ng China. Naganap ang insidente sa pinagtatalo ng Sabina Shoal na matatagpuan 140 kilometro sa kanluran ng isla ng Palawan sa Pilipinas at humigit kumulang 1,200 kilometro mula sa isla ng Hainan, China. 首先，仙宾礁是中国南沙群岛的一部分。8月31日，在仙宾礁西湖长时间非法滞留的菲律宾海警船，以不专业、危险的方式故意冲撞中方现场维权的海警船。 Basahin na lang natin mga utol. First of all, Shanbin Jiao o Sabina Shoal is a part of China's Nansha Island. Okay, yung Spratly. Okay, inaangkin na agad nila. Yun pa lang, no? Bahagi ng aming teritoryo yan. Bahagi ng China Nansha Island. Okay, yung Sabina Shoal. On August 31, the Philippine Coast Guard vessel had illegally stayed in waters near Sabina Shoal na nga for a long time and in an unprofessional and dangerous way. It deliberately rammed a Chinese Coast Guard vessel depending what is its rightful position. The cause of collision between the vessels, hindi ko na makita. Pero anyway, ang sinasabi nito, tayo ang bumangga at illegal tayong nandun. Paulit-ulit naman yung sinasabi niya mga yan, diba? So ano pa bang bago dyan? Mga delusional, no? May mga eng-eng to mga to, no? Ano masasabi nyo, mga utol? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. Basta ganun, binangga natin. Yun yung pinalalabas itong mga lintik na to. Tinotolongis tayo, no? 菲方有关行径严重侵犯中方的主权，严重违反国际法和南海各方行为宣言。 中方要求菲方立即撤走非法制。 China side demands the Philippines immediately withdraws
the illegal stranded vessel and immediately stop all acts of infringement. Yung mga ano. Anong masasabi nyo dyan, mga utol, bago tayo commercial, tatanggalin ko lang to. 撤走非法滞留的船只，立即停止侵权挑衅。 Grabe, mga utol, no? Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment ng inyong opinion. Nakakabwisit, no? Feeling nila talaga kanila eh. Kinundina ng 4 sa mga kalyadong bansa ang pinakabagong panggigipit ng China sa isang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang ikalimang insidente na naitala sa loob lamang ng isang buwan. Bagamat walang nasugatan sa sakay ng BRP Magbanua, nagdulot ng malaking pinsala ang Chinese vessel sa isa sa pinakamalaking sasakyang dagat ng PCG, na lumikha ng butas sa freeboard. Sa isang pahayag noong Sabado, tinuligsa ng tagapagsalita ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na si Matthew Miller, ang mapanganib at lumalalang aksyon ng China laban sa mga legal na operasyong maritime ng Pilipinas malapit sa Sabine Shoal. Muli rin niyang pinagtibay ang pangako ng Amerika sa 1951 Mutual Defense Treaty with the Philippines, na umaabot sa mga armadong pag-atake sa sandatahang lakas ng Pilipinas, pampublikong sasakyang panghimpapawid o sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga Coast Guard nito saan man sa South China Sea. Nagpahayag din ng seryosong pagkabahala ang Japan, bilang stakeholder sa South China Sea, sa paulit-ulit na insidente sa pagitan ng Pilipinas at China. Mga utol, no? Yung mga kaalyado natin bansa ay nagre-react din talaga. Pero talagang binabantayan rin nila ang China. At kung sakali nga na ito'y gagawa ng maling hakbang at aatake ng violent pag-atake ng dahil dyan sa dispute dyan sa West Philippine Sea, mapipilitan ng US na i-invoke ang Mutual Defense Treaty. At pakiramdam ko, yun naman ang iniiwasan na mangyari ng China kung hindi gera yan. So anong masasabi nyo, mga utol? Pa-comment na lang ang inyong opinion sa baba. At huwag nyo kalilimutang i-follow kami sa Facebook, Alamin Natin PH. Hindi na natin tatapusin kasi yun na rin naman yung laman yan. Pinakita ko lang sa inyo. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako Stargate Achilles in behalf of the Real South Pre Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.